Psalm chapter 7, verse 1 up to verse number 7. Let's read. O Lord my God, in you I have taken refuge. Save me from all those who pursue me and deliver me. Or he will tear my soul like a lion, dragging me away while there is none to deliver. O Lord my God, I have done this. If there is injustice in my hands, if I have rewarded evil to my friend, or have plundered him who without cause was my adversary, let the enemy pursue my soul and overtake it, and let him trample my life down to the ground, and lay my glory in the dust. Selah. Arise, O Lord, in your anger, and lift up yourself against the rage of my adversaries, and arouse yourself for me. You have appointed judgment. Let the assembly of the peoples encompass you, and over them return on high. Let's pray. Almighty God, we thank you once again for this wonderful day. We thank you for blessing us the opportunity to come together, God, to be able to worship you, to adore you, and to exalt your name. And oh God, at this time, we will now be listening to your word, Lord. And I pray, O God, that you will bless all of us. And I pray for your anointing and that unction from the Holy Spirit to guide me and to bless me as I speak, O Lord, so that I will be speaking with clarity and succinctly, O God, I will be dispensing your word. And let all of us be exhorted, let all of us be edified, be corrected, and be transformed by the power of your word and by the power of your message this morning, O God. And Lord, in whatsoever that will be achieved and done this morning, I'd like to be very careful that all glory, all praises, and all thanks be given back to you only, O God, because you are the only one deserving to receive glory, to receive praises, honor, and thanks. And so, Lord, in your glorious and mighty name, I am praying and I am entrusting all once again in the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Praise God, praise the Lord. A clap offering to the Lord. God, palakpak na para sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Di palang dugay no, nag-family day ang tayo niya, nibisita si Jit Manila, no, maoy performer sa ilang family day. Ang mga tao perting pakpak, no, perting siliyaw, o ang uban ingon nila maka-inlove ang iyang tingog. So si Jit Manila gihatagan nila mga pagpagakpak, pero kinahanglan ang atong pagpakpak sa Ginoo labaw gyud ug lahi. Amen. Palakpak man gyud. Palakpak nag-adore ka sa ngalan sa Ginoo. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. All right, we all be seated. I will be sharing to you this message entitled, Crying Out to the Unchanging God. Paghila ngadto sa dili mausab nga Dios. Amen. It's good to know that our God is an unchanging God. Amen. Kung sa kanindot nga butang atong may baluan nga atong Dios nga walay pagkausap. Siya mao sa gihapon, kaniadto, karon og bisan pa sa umalabot. He is
is the unchanging God. If He is the God able to hear the cry of His people of old, He is also the God able to hear our cry and our supplications to Him. Kung sa daang panahon siya ang Diyos na nagatubang sa mga pagampo, nagapamati sa mga pagampo sa mga karaan, nan kay siya man ang Diyos na mausigi hapon, ugway pagkausap, siya ang Diyos na magatubag sa atong mga pagtuaw. Niiri mo mga igayon. Now, in the superscription of this psalm, we read that this is a psalm of David. Sa superscription ini maong salmo, mabasa nato din niya nga kini salmo ni David, which he sang to the Lord concerning Cos, a Benjamite. Na iyan ang giawit kini maong salmo, no, may tungod kang Cos nga usa ka Benjamite. Now, David writes this psalm because of one particular person in his life who is giving him some great problems. Iyan ang gisulat ni Maong Salmo gumikan kay dunay isa ka tao ngayon sa iyang kinabuhi na nakahatag niya hilabihan kada kong suliran. Kinsa man ninyo din na problema mo sa inyong mga silingan o nakitaon particular sa inyong no, sa inyong kinabuhi ba nga mga ito mong budhi. No, hello? Now, mauni ang nahitabo din si David ni himo ni Mount Salmo o iyan ni giawin kanto sa Dios gumikan kay dunay tao o kini mong tao si Cos a Benjamite nga nakahatag yun o hilabihan suliran kang David. So in other words, wag mo mag-inusara. You are not alone. Habi ko si Arnold Schwarzenegger ang masuot ka. Si Marlon Espanola. Puti lang wapo ka masuot. Si Arnold Schwarzenegger. Alright. So, hindi ka nag-iisa. Kung galing doon ay tao sa imong kinabuhi na nakahatag kay imong dakong suliran na maupod din na itabo ni David. Si Cos ang maong tao, usa ka Benjamite, maunang naghimo siya ni mong awit kung dinining maong iyang kabugat. Now, Psalm 7 happens to be a psalm of lament. Ang Salmo Kapitulo 7, no? Salmo sa pagbalata ay psalm of lament. Now, a lament is a passionate expression of grief or mourning. So, kanang lament, maunang kanabang passionate yun, hilabihan yun na imong pagpadaya sa imong kasubo o sa imong pagkatuol. It is a crying out to God in total honesty. So, ang usa ka lamenti ay kanang pagbalata mo ng paghila kanto sa Dios sa hipit gayon nga kanabang Bisaya nang with all honesty, without total honesty kanang sa tinun-anay yun ng pagbuwan sa dibati. Mga bata, magka-enjoy yung mga bata. Now, lament might even include some respectful complaining to God because of one's difficult circumstances. Now, ang lament, no, usahay maglangkot ka na sa usa ka respectful complaining. Nga doon na ka punuhay, doon na kay mga pagreklamo, pero dinuyugan gihapon sa imong pagkamatinahuron. Amen.
Okay, so it includes some respectful complaining to God because of one's difficult circumstances. No? Now, perhaps your heart now is filled with anxiety or even depression. Siguro niining mga panahon ang imong kasing-kasing na puno sa mga kabalaka o mga pagkaguol. And we are tempted to cry out and bolt out our anxieties and our depression before the presence of the Lord. May panahon nga usahay murag atong himuon mutyabaw tag maayo atong i-bolt out ang atong mga anxieties ug ang atong mga depression diha sa atubangan sa Ginoo. And mind you, that is not wrong at all. Pusbuna ko na yung mga panahon na ato nang himuon murag doon na tayo mga pagkwinta pagreklamo ba, pero apil gihapon ang matinahuron na pagsaysay sa atong mga gikasuan sa kinabuhi o ngano man na. And again, sa atong imuon, atong i-bolt out ang atong mga anxieties, ang atong mga depression sa Ginoo. Lord, ngano man ni Ginoo unsa mahinungdan ining tanan. And again, it is not at all wrong because we can cry out to God in total honesty, and that is exactly what we can find here in Psalm 7. Kaysa tinuod lang, pwede pa natin yung i-voice out. No? I-bolt out ang atong mga kaguol, ang atong mga kabalaka sa kinabuhi diha sa Diyon sa matinud-anon gyud. Ug mao nang atong makita dinhi ining mao nga salmo. A lament with reverence, a lament with respect, and with a view of who God is. Si David hiling bahina na siya'y pagbalata ngadto sa Ginoo, na siya'y pagsinggit ngadto sa Dios, na siya'y paghuwad yun sa iyang gibating tinutanay ngadto sa Ginoo, pero uban ang pagtahod, uban ang pagrespeto, o uban yun ang pagtanaw o kinsa ang Dios. Amen. And such lament is actually welcome by God. Kanang matang sa maong pagtiyabaw ngadto sa Ginoo, gina-welcome na sa Dios. Amen. God welcomes those laments. Kanang mga pagtiyabaw nga atong iwan yun ang atong mga ibati diya sa Ginoo, gina-welcome na sa Dios. Ug salamat ang ato nga Dios, dili mo saway sa ato, dili siya mo salikway sa ato. Apan iyan ang gina-welcome kanang sa kinasing-kasing ihuan mo ang imong ibati ngadto sa Dios. And so for as long as we do it with reverence, basta lang ato lang himuon na may pagtakol gihapon sa iya. Amen. Hello? Amen. Lagi na nang maingon ka, wang kayayo. No. Kinahanglan, we must still have the view of who God is. Amen. And so, you and I should keep in mind that God will hear those who will cry and will eventually come to our rescue, because our God is a prayer answering God. Amen. Atong ibutang sa atong mga hunahuna nga ang Ginoo mamati sa mga paghilak nga sama niini, and eventually moabot ang Dios alang sa pagtabang kanato, alang sa paghatag sa atong gipangayo sa iya, gumikan kay siya Dios nga nagatubag sa mga pag-ampo. Amen. Atong Dios dili siya bungol. Amen. Amen. Nga mag-ampo ka o niya, mulabay lang na naway pulo sa imong pag-ampo. Our God is a prayer answering God. Amen.
Now, what we have here as a background of this psalm is that it is a sigayon. Nila sa superscription, a sigayon of David, which he sang to the Lord concerning Cos, a Benjamite. Now, a sigayon, by the way, means a poem or a song written with strong emotions. Ang kanang sigayon, usa na ka, sa man ang poem sa Bisaya? Balat or awit, uban ang kanabang hilabihan yun na pagbati. Tanaw, hilak na may pagbati. So, maunang sigayon. Kanang awit or usa ka poem na gisulat uban ang strong emotions. Ang ilabihan yun na pagbati, gihuwan yun ang pagbati sa maong paghimo sa maong awit. Kanang kanta bitaw nga, kanang kanta, ikakasal ka na, iiwan mo akong nag-iisa. Kanang pagkantaha na, kanang pagkasuwat ng kantaha with strong emotion na. Kaya ang iyang gihigugma, pinyuon mas lain. Hello? Now, we are told that David sang this song to the Lord. So, kita sultihan nga kining mao nga salmo giawit ni David ngadto sa Dios. Kining iyang nahimong awit nga giduyugan sa iyang hilabihan nga pagbati, iya ning giawit sa Ginoo. And so it is not at all wrong to sing a song of lament before God. So dili ay kanang sayop nga moawit ka o awit sa mga pagbalata ngadto sa Ginoo. Now, in fact, in the book of Revelation, chapter 6, verse 9 to 10, no? John found in the altar, no, the souls of the slain, the martyrs, and they lamented, they cried out to God. Ingon sa mga kalag na nakita ni David, ni John, rather, sa Revelation chapter 6, ingon sa mga kalag, when will thou avenge our blood? They cried out to God, Ginoo, kano sa mo panilmo ng among mga dugo. Kay mga gipang martir man nga mga balaan ang nakita ni Juan. And so, it is not at all wrong to sing a song of lament before God. Normally, we sing songs of exaltation, songs of praise, songs of rejoicing, but we can also sing songs of lament before God. Normally, ang atong mga pag-awit sa Diyos, pag-awit nga atong ginatuboy ang pangalan sa Ginoo, mga awit sa mga pagday, mga awit sa pagkalipay, apan pwede sabtang moawit sa Ginoo. Sa awit ka kanang atong ihuwad ang atong mga kabugan, diha yun sa Diyos o dili ngadto sa lain. And you know what? It is not a sign of a lack of faith in our part. In fact, the reason you are crying out to God is that you believe in God. You trust Him. And you know His attributes. You know He has the power to deliver you. Dili na sign nga nakuangan ka sa pagtuungan o muhila ka man o muawit ka mag-awit sa mga kasubanan, awit sa mga pagsubay sa imong mga kabugat ngadto sa Ginoo. Dili na pagpakita ka na kulangan ka sa pagtuo. Apan ang rason ana nganong miawit ka ana ngadto sa Ginoo, nganong imo nang gipabuhatay ngadto sa Dios. Gumikan ka ikaw nagatuo kaniya, gumikan ka ikaw nagasalig kaniya, ug ikaw nasayod sa mamahimo sa Dios. Nasayod ka nga ang Dios may kagahom sa pagluwas kanito. For as long
is not done irreverently, it is welcomed by God. Basta lang kaya mong mga pagbalata, imo nang gihimo na wala ba ng himo anang wa kay pagtahod sa Dios. Pero kung imo nang gihimo nga naa gihapon ang imong pagtamod sa Dios, gina-welcome na sa Ginoo. And so we have here our first point, a trust-filled plea. Ang kanang masaligon yun, puno sa pagkamasaligon nga paghangyo. David pleads for deliverance. Si David nangamuyo nga siya tabangan. Si David nangamuyo nga siya luwason. Mga igsoon ko diya sa Ginoo, mao na dapat atong himuon ngadto sa Ginoo kung kita mga liya kaniya, mga liya ta nga kita luwason sa Ginoo, nga kita tabangan sa Dios, nga kita i-deliver sa Ginoo. And so we find this in verses 1 and 2, and it says, O Lord my God, in you I put my trust. Save me from all those who persecute me and deliver me. Luwasan ko gikan sa mga nagalutos kanako o ba ito sana sa Bisaya pagkasulti diya? Baliw ko sa Bisaya. Psalm 7 verse 1. O Jehovah nga akong Diyos, diha kanimong idamot ako, luwasa akong gikan sa tanan nga mga nagalutos kanako o bawion mo ako. Oh, and deliver me, O bawion mo ako. Lest they tear me like a lion, rending me in pieces while there is none to deliver. Now, when David was under attack by Cos, the Benjamite, all he could trust was God. Amen. Sa diyang si David, iatake o maayo ni Cos na sa Benjamite, ang iya lang yun nga mahimo maokini ang musalig sa Diyos. Amen. Mga igsoon ko diya sa Ginoo sa mga atong pag-himuon nga sa diyan kita ginaatake sa mga paglutos o mga pagsuway sa kinabuhi. Ang ato lang yung dampal o saligan walay lain kundi ang Dios. Now every other support was God, Amen. but he needed no other support. Ang tanang banabang wala na makita ni David. Habang wala siya magkinahanglan sa lain pang panabang, ang panabang sa Diyos para sa iya, igo na kaayo. And that is why he went to God. He poured out his lament before God. Now, nothing much is known about who this Cos, the Benjamite is. But many believe that this Cos was really Saul or Shimei. Daga na nag-ingon na kining si Cos, o kay gatagbitan sa Bible, daga mga Bible scholars nagatuo nga kini si Saul rani or si Shimei. Now, Cos has been supposed to be Shimei or Saul himself. And to have been so called because of his swarthy complexion. Now, gitawag ni siya si Shimei or si Cos dumikan kay tungod sa iya bang dark complexion. Nauban ningon ang akong ideal man is tall, dark, and handsome. Pagkaminyo, asa naman tall, dark, and handsome guy? Tall, dark, and never mind. Now, Cos meaning African. Nang pangalan ng Cos, ang kahulugan ng African sa ato ba, itumon. Itumon. Kinsa na? Kamugil. Muli kayo mo ba?
So, kini siya, no, with dark complexion or swarthy complexion, or perhaps it is just a jest because of his personal beauty. So siguro gumikan lang kay sa iyang personal beauty, no, sa iyang dagwa iyang isura kay lagi tumon siya man ingan lang siya cause. Now, Shimi, by the way, kung si Shimi mangani po ni, Shimi is a relative of King Saul. And we can actually find that in 2 Samuel chapter 16. So, di na lang nato nagbasahon tungod kay di man gyud siya mo atong tuyo ni mong mensahe. Isgutan lang nato ang mga possible personalities na magtumbo kinsa gyud ni si Cos kay wa man gyud ihatag ang detalye kinsa gyud ni siya. Cos could have been Saul or Shimi. Na si Shimi sa 2 Samuel chapter 16 iyahang i-curse maayo si David ba? Na mo iyang ipasanilan si Haring Saul na matay ganto sa lugar sa Palestine, umika di mo! More nang, ikaw tungod sa imong giimo ang imong ginarian, giilog na sa imong anak na si Absalom. Now, David's prayer was, save me from all those who persecute me and deliver me. Ingon niya, luwasan ko gikan kanila ng mga naglutos kanako o bawi ako. Sa Bisaya no, bawi ako. Deliver me. Kwa ako. Now, my brothers and sisters in the Lord, we can cry out to God and say, Lord, save me and deliver me. Bawi ako, Ginoo. Ayaw tuguti, magpabilin ko ni maong kahimtang mo, Diyos, sa kaluya, sa kaguol, sa kabalaka, sa kabugat, sa kinabuhi. Bawi ako, Diyos, aron ang kalipay sa imong kaluwasan, Ginoo. Maibalik ka na ko. Save me and deliver me. At times, God's strength is evident in helping through a trial. May mga panahon nga ang kagahom sa Diyos atong mamakitan o na ang pamatuod ni panahon sa mga trial sa kinabuhi. Sa unsa man nga paagi, it is evident nga nagatabang sa ato ang gahom sa Ginoo. Kay kung wala patatabangi sa gahom sa Dios, wala gidon tatarong. Amen. Amen. Ang atong nature, by the way, ingon na tao, dali gyud kaayong ma-discourage, daling maluya, no? Daling manluod. Ano? Sa inyong suliran nga gisagubang sa kinabuhi, giagian sa kinabuhi, kung nag-uban pa na awa mga lagad sa Ginoo, nangabuang na. Amen? Nangayabang ka. But thanks be to God, ang gahom, ang busog sa Diyos, ginapamatunan niya sa atong kinabuhi, nga naman sa mga panahon sa mga pagsulay, doon ay pagkasugakon ka na itabo, nagasugakon na, nakalabang na, nakapadayon na, kung di atagihapon sa mga lagan sa Ginoo, sa pagsimba, sa pagibaya sa ngalan sa Diyos. Other times, it is evident in delivering us from trials. Sa mga panahon, kini na makita nato pinaagi sa pagkuha ka nato, pag-submit ka nato sa Dios gikan sa mga pagsulay sa kinabuhi. And He said, deliver me lest they tear me like a lion. Sagmitan ko Ginoo, kay basin baya ila kong kunis-kunison sama sa leon. Ang leon, mga igsoon, sa dihang
iyahang kanon ng iyahang tukbunonon, iyagin ng pulis-pulisun maayo. No, inana ka bangis ang leon. No? Now, David in this imagery pictured himself as a helpless lamb. Dinhinihiling bahina gi hatagag pagulagway ni David ang iyang kahimtang ingon sa usa ka kanang karnero ba nating karnero nga helpless. Why mahimo? At times we will be taken into a situation wherein we will be like helpless lambs. Ngay mga panahon dadunta sa kahimtang sa ginabuhi nga murag mga nating karnero ba nga wa yo'y mahimo. Enemies are now hunting him down. Ang mga kaaway gagukod kang David. And as a shepherd, David faithfully rescued his sheep. Si David ingon nga mabalantay sa karnero, matinud-anon yung kay siya faithfully gina-rescue niya ang iyang mga ginabantayan karnero. But now things have turned around. He is now like the sheep that is being hunted down. Sa magbalantay pa siya, gabantay sa mga karnero, o niya kung naay manunugog ng mga leon, ingon pa niya kang Haring Saul, ako'y makig-away niya ng gulayat, ingon ni Saul, wag kay mahimo kung para niya, pero ingon niya, makaimo ko mahal na hari, kaysa niya nagbantay kanino sa mga karnero, akong gibantayan, doon ay miabot ng leon, akong gibugnaw din, akong gipunala ng leon, sa akong dala na tungkod, o namatay ang leon, doon ay usong miabot, akong gipatay, akong gisablong ang maong uso. But this time around, hallelujah, things have turned around. He is now like the sheep being hunted down. Sama na siya sa karnero nga mao'y gipangita sa manunukod. David believed there would be grave consequences if he were not delivered from these lion-like enemies. Si David nagtuo siya kaya gibati nga doon ang gilabihan nga kadaot nga mahitabo sa iyang ginabuhi kung dili siya luwason, kung dili siya tabangan sa Ginoo. Ingon niya, luwasan ko kay masing kunis-kunison ko nila sama sa leon. And so this brings us now to the second point, the plea of innocence. Na ang paghangyo sa usa ka innocent. And we find that in verses 3 to 5. Ingon niya, O Lord my God, if I have done this, if there is injustice in my hands, if I have rewarded evil to my friend, or have plundered him without cause, was my adversary, let the enemy pursue my soul and overtake it, and let him trample my life down to the ground, and lay my glory in the dust. Selah. Ingon niya, O Ginoo nga Dios, kuno galing ako ning nabuhat, kung ako nakahimog inhustisya pinaagi sa akong mga kamot, kung akong nabugtian o dautan ang akong mga higala, o nakapangaw-kaw ko na wala'y hinungdan o nahimo kong mga kaaway sila, himua ng akong mga kaaway magagukod, magapurso sa akong kalag, and overtake it. Grabe, no? Ingon niya, Ginoo ko nung galing na ako'y nahimo, dili maayo, mo hinungdan ini. Uguti nga akong mga kaaway, mulampos sa pagukod ka lang ko sa akong kalag, o makahimo sa pagpatay ka na ko, and let him trample my life down to the ground and lay my glory in the dust. Now David was at this time convinced about his innocence and integrity. Si David actually hiling panahina, siya kumbinsido sa iyang pagka-inosente. Siya kumbinsido sa iyang integridad, gawa siya'y nahimong dautan. But it did not stop David to ask God to cross
in him. Kapag bisan pa siya sayon kay inosente siya, wa siya dautan nga naimo. Pero siya, wa di makapugong kang David nga iyang ignon ng Dios apan o Dios. I-cross-examine ang akong kinabuhi. Susiha o suta ang akong kinabuhi. Amen. And so it is good practice whenever we are faced with adversity to ask God to cross-examine us. So usa ka maayo nga practice alang sa ato ning buhaton. Nga sa diha nga ay mga kalisdanan, dunay mga pagsulay nga ilabihan mabut nato. Atong igno ng Dios Ginoo, i-cross-examine ang atong kinabuhi. Susiha ang atong kinabuhi. Basig nakahimo kong inustisya sa atong mga higala. Basig ang atong mga kamot nakahimo inustisya. Basig ba ya? Ug akong napugtihan ug dautan ug dili maayong buhat ang akong mga higala. O basig ba ka? Nakapangawat ko, nakapanghilabot ko, nakapangawkaw ko sa ban, sa wagyo'y rason o ginungdan. No? Ginoo, dili ba ka? Lord, dapat na rin. Kahit pinalitan kong piso, ibaligyan ako sa 1,000. Grabe yung injustisya na. Hello? And so again, it is good practice whenever we are faced with adversity to ask God to cross-examine us. Isa man sa inyo sa mga panahon ba, kailangan mo yung mga problema sa kinabuhi. Nga nakaimon mo sa Ginoo, susiha na gugkuba ang hinungdan inintanan ako ra. Or basig sige na rin mo, Ginoo, yung taong tabagi ko, Ginoo, yung taong maluoy ka, Ginoo, yung ano malihoy, ano magkalito. Basin ba yan, kinahanglanon po, nga atong ino ng Ginoo, susi. Ginoo, sutaa akong kinabuhi, basin na ako'y nahimo, injustisya ng Diyos. Amen. Basin ba yan, ginawa yun na sa day? Basin ba yan, o grabe kayo kumalulti? Kamuhingon ko, bisan pagluto niyo. Bisan luto, mali mong lamuhin ang luta, di hapong kamubuti. Naging multi. Now, if the adversity was a result of any sin, David was willing to suffer the consequences, and we too should have the same heart. Si David ba? Grabe, no? Nga kung ang maong mga pagluto sa iya, ang maong kaaway na nagluto sa iya na si Kos, if the adversity hinungdan ining resulta ini sala niya, si David ingon niya, andam ko Ginoo nga mo suffer sa mga consequences sa akong mga sala. Ug dapat sa magbatunta sa samang kasing-kasing. Hello? Hello? Pila man kaninyo nakaingon sa Ginoo kung naginungdan any mga akong mga problema ug kawan-on ang akong sala, Ginoo. Lord, willing ko na musafir sa mga consequences. Dili kayo Ginoo, grabiya sa di ko ginagawa na nila. Kinahanglan ko din, may mga panahon, may inguntas Ginoo, kung ang hinungdan ini, ako rapod, ang akong mga sala, handa ko mo suffer sa mga consequences. Amen. Kaya sa mga panahon, di hata mahikaton. Sa dihang atong agian ang consequences sa atong mga sala, diha man ta makakaton. Diha atong learning. Amen. Diha atong pagtimaan na maging muntas atong kaugalingon, di nagyug ko mo usab. Hello? Amen. And so, as a whole, this speaks about accountability.
So sa kinatugbukaan kini gihatag nga paghulagway ni David sa aton dinhi, gaingon niya kuno galing ang akong salang hinungdan ining tanan. It speaks about accountability. Kinahanglan accountable ta sa atong mga binuhatan. Amen. Dili kay permi na lang ang Ginoo mo atong mahayon nganong di mo man mahayon ang imong kaugalingon sa mga hinungdan nga ikaw ra po nang naghimo. Kung sa mga pagmahay na kimana ang paghikat-on sunod nga di na yung kapusa. No? Kamukanta ka, I will do it no more. Hindi na natin na buhaton sa. We need to be asking ourselves, am I being upright? Kung hinabihan ang mga pagluto sa mga pagsulay o kabugaan na nag-aabot diyan sa imo, panutan ang imong kaugalingon, matarong ba ko? Am I upright? Am I performing and doing well? Ako bang gihimo ang mga insakto, ang mga matarong, ang mga dapat nga mga pagbuhaton? Am I doing my best before God? Muna mga pangutana nga dapat atong ipangutana sa atong kaugalingon. Ako bang ibuhat ang pinaka-the best na para sa Diyos? Muna kuno galing wa mo pagbuhata ang the best na para sa Ginoo. Na di aman ta karon sa pagbigo, di aman ta sa pagsimba. Atong ibuon ang the best na para sa Ginoo. And why is there a need to do so? Nanong na may pagkinahanglan nato ning buhaton. Why is there a need to do so? Because oftentimes we tend to overlook our blind spots. May mga panahon man God na gina-overlook nato atong mga blind spots sa kinabuhi. Yes, you heard it right. You and I have blind spots. Ang matagusan nato na ay blind spots. Hello? Amen. There are things that we can easily spot with other people, but when it comes to ourselves, we do not see anything wrong with us. Doon ay mga igayon, dali kay nato makita ang simyat sa ubang mga tao. Dali kay nato makita ang mga kahugawan sa uban. Kung sa iwan na ito tanawa sa atong kaugalingon, mas grabe pa. Ingon sa Ginoo, antes mo manghilabot sa hugaw sa uban, kuhaon ang truso na nagbabag diya sa imong mata. In other words, doon na pa'y mas grabe di ay sa ato kung nata manghilabot sa uban, ato una ng kuhaon. Amen. And that is why we are to be asking God, Lord, am I doing my best for you? Am I upright before you? Matarong ba ko diya sa imong atubang? In verse 5, David says, let the enemy pursue me and overtake me. Now David knew that his enemies were thirsty for his defeat. Si David na sayon nga iyang mga kaaway giuhaw sa iyang kapindihan. And you know what? The same goes to all of us. Ang mga tao malipay na to, giuhaw na sila makita nga kita mapildi, nga kita maparot, nga kita maguhol, nga kita maproblema. Giuhaw sila makakita na. Amen. Hello? Amen. He was so confident in his righteousness in comparison to his enemies that he was willing to be given over to the desire of his enemies if they were in the right.
Confident kay si David sa iyang pagkamatarong na ginahimo kumpara sa iyang mga kaaway. Mao nang andam siya itahan ang iyang kaugalingon. Kunong galing ang iyang mga kaaway, insakto. Now, kumusta man ta? Kumusta man ang atong kinabuhi? Dili ba kahapas kay sakto pa ang atong mga giisip na kaaway kaysa ato? Naunta na atalias Ginoo, pero ang atong kinabuhi mas mao pa may wa noon sa Ginoo ang atong pagkinabuhi. Hello. Now, the last part, a plea for God's righteous intervention. In verses 6 and 7, it says, "Arise, O Lord, in your anger. Lift yourself up because of the rage of my enemies. Rise up for me to the judgment you have commanded, so the congregation of the people shall surround you for their sakes. Therefore, return on high." Now he says, "Arise, O Lord, in your anger." Now this is actually a battle cry for deliverance. Usani ka pagtuaw, no, a battle cry. Ang ilabihan yun ka pagtuaw alang sa pagsakmit o pagsalbar sa Diyos. Now David believed that God possessed human life passions such as anger. Si David, nagtuo siya na ang Diyos nagabaton sa samang kinaiya nato ng mga tao. Samaan ang pagkasuko. Nagamaong masuko ang Diyos. He believed that the passions of God were on his behalf. Nasayon siya na ang pagbati sa Diyos, no? Alam kaniya. He believed that God would be angry for him instead of against him. Nasayon si David nga ang pagbati sa Diyos, alam kaniya. And you know what? The same goes to all of us. Nga ang pagbati sa Diyos, alam ka na to. Nga ang Diyos may pagkahangawa ka na to. Nga ang tanan na mga pagbati sa Diyos, tanan nakapunting sa doa. David believed that God would be angry for him instead of against him. Nasayon si David ang Diyos, hindi na masuko sa iya, kundi masuko para sa iyo. In other words, pagkasukan sa Diyos ang mga kaaway ni David. And you know what? This is the good part. God, your God, my God. God is not a cold God. God is not a distant God. Yes. Our God is not a dispassionate God. Ang atong nga Dios, Dios siya nga kanang dili Dios nga way pagbati. Ang panang atong Dios, Dios nga dunay pagbati. Salamat nga atong Dios dunay pagbatian. Ug napatiagan niya og ibati niya ang kabugat nga atong ibati sa kinabuhi. And thanks be to God, my God. He's not a cold God. He is not a distant God. He is not a dispassionate God. But He is a compassionate God. Maluluyon ay labihan ng Diyos. Ug ang iyang pagkaluoy alam sa mga matarong. David says, "Lift yourself up. Rise up for me." David believed that God was for him. O nagtuo si David nga ang Diyos para sa iyo. Nagtuo mo nga ang Diyos laban na to. Our God is for us and for His cause. Nga ang Diyos alang sa ato o alang sa atong kausa. Oh, unsa man ang atong gipangandoy, unsa man ang kausa na to, ang Diyos laban ka na to o laban sa kausa nga atong gipaningkamutan. Oh, ang atong kausa nga atong ipataas ang gingaria
cannot just hold this belief passively, but he actively prayed for the accomplishing of what he believed God's will to be. Wala lang kay gihuptan ni David kapag tuwa passively, basta kaya lang ito, apan siya yun nangamuy yung alam sa pagkatuman sa unsay iyang gituhuman na mao'y kabubuton sa Dios. Kabubuton sa Dios nga ang mga matarong naa sa proteksyon sa Ginoo. Kabubuton sa Dios nga ang mga taong tulid, ang mga taong mga matarong panalipdan, tabangan sa Ginoo, luwason sa Dios, sakmiton sa Ginoo, gikan sa kadautan. And David continued on by saying, for their sakes, therefore, return on high. Alang sa ilang kaapuhan, therefore, return on high. David's prayer for protection and vindication was not fundamentally selfish. Ang mga pag-ampo ni David alang sa panalipod, proteksyon, ug alang sa paghatag hustisya. Dili lang to para sa iyong kaugalingon. Listen to this one. He knew that his faith was vitally connected to the welfare of God's people. Nasayon siya. Hallelujah. Ang iyang kaakuhan, ang iyang kinabuhi, ang iyang kapadanatan, konektado sa kaayuhan sa mga katauhan sa Ginoo. My brothers and sisters in the Lord, if you love your pastor, pray for your pastor, because the faith of your pastor is vitally connected to the welfare of God's people. Kaya kung matagang ang pastor, ang kaakuhan, ang welfare sa mga katauhan sa Ginoo, mapagano sa you ought to be praying for your pastor. You ought to be praying for pastors, for ministers, na sila pagpanalipdan sa Ginoo, because their faith is vitally connected to the welfare of God's people. It was in large measure for their sakes and for the sake of the congregation. Pastor, si David naman tungo sa Ginoo, si David na tungo sa. Pero ang ikapukan ni David, ikapukan sa kadaghanan. Hello? Kaya kung nangalagad sa Diyos diha sa iglesia, mapukan, magkagulian ang katauhan sa Ginoo. Hindi na ito itugot na magkagulian ang mga katauhan sa Diyos, yung mga dapit, ang mga kabataan. Kaya kung magkagulian ang mga kabataan, maglisod na ta. Magkalisod taon niya pag-ayo. Sa ato niya pagbabalik nila diha sa katilingban sa Ginoo. David in this psalm basically poured out to God his grief, his laments before God. Si David niining mga salmo, iyang ginuwan, ang iyang kabugat, ang iyang gibati diya sa Ginoo, ang iyang pagbalata, iyang ihatagan to sa Dios. He gave his laments before God to the Almighty God. Salamat kanuna tayo magkagagahom sa katanan ng Diyos na atong kahuwaran sa atong mga kabugat. Amen. Amen. And this is what David performed here. He poured out his laments before the Almighty God. Kung doon naman kay kabukas sa kinabuhi, di mo ihuwan sa labing magkagagahong na Diyos. Amen. Amen. The only true and genuine ruler of the unending, indestructible kingdom. Kaniya nga bugtong maoy magmamando og hari sa walay katapusan, sa dili mabungkag ug mabuntog kaging harian. Kaniya nato ihatag ug idamo ang atong mga kabugat sa kinabuhi. To Him who is the unchanging God, kaniya nga dili mausab nga Dios, kaniya nga dili mapalhin nga Dios, kaniya nga nagpabilin mao sa gihapon
you feel the weight of oppression in your life and adversity, you can pour out your laments before God. I won't hold you for long. I want you all to stand to your feet. Thank you for watching. See you.